Base dito sa mga lumalabas na report ay mukhang ilalaglag na nitong Converge Fiber Excerts itong si Mikey Williams at ito'y magiging isa ng free agent. Kasi ang nangyari dito sa tingin natin mukhang na-realize na ng Converge Fiber Excerts na walang team na makikipag-trade para dito kay Mikey Williams. Ang rights ni Mikey nandito sa Converge. So pwede nila itong i-trade sa ibang team pero siguro naman, hindi na kayo magugulat, wala nang team na gustong kumuha ngayon dito kay Mikey Williams. Since maganda naman ang nilalaro ng Converge at nasa kanila na itong si Juan Gomez de Leano, hindi na nila kinakailangan itong si Mikey Williams. So payag na sila na ito'y i-release na lamang at maging isang unrestricted free agent. Kung merong team na gustong kumuha kay Mikey, pwede na nilang kunin kung ito'y gagawing unrestricted free agent ng Converge. Kaya sa tingin ko, ang Converge naman, okay lang yan sa kanila dahil sa totoo lang, kung iti-trade nila si Mikey, malamang second round draft pick lang ang makuha nila o kaya bench player dahil sa totoo lang, ang laki ng binagsak ng trade value ni Mikey at wala nang team na magkakagustong kumuha dito dahil nga hindi na rin, dahil matanda na rin si Mikey at ang tagal nang hindi naglaro sa PBA. Kaya sa ngayon, mukhang itong si Mikey Williams talaga ay ready nang i-release yan at gawing free agent ng Converge. At siguro wala namang magtataka kung ganyan nga talaga mangyari dahil sobrang tagal na nitong sitwasyon ni Mikey Williams at sabi nga nila, mabuti na lamang nakuha na Converge itong si Juan Gomez de Leano. Dahil nga maraming nagsabi nagkamali talaga sila doon sa pag-trade para kay Jordan Heading. Kaya so far maganda kinalabasan nito at kung maging free agent si Mikey Williams, abangan na lang natin kung meron pang mga teams na magkaka-interest talaga na kumuha dito dahil syempre kahit na mahusay na scorer si Mikey, hindi pa natin matitiyak talaga kung meron pang team na magkaka-interest na mag-acquire ng serbisyo nito dahil nga sa komplikadong negosasyon sa mga nangyari sa kanya. Samantala naman ang SMB daw ngayon, maganda standing nila dito sa Philippine Cup. Siyempre, defending champion yan. Nakita naman natin kung paano nila tinambakan itong TNT do sa huling game. Pero ngayon mukhang ang San Miguel daw ay nagre-ready na nakunin naman itong si Chris Macolo bilang import sa Commissioner's Cup. Maaga pa para pag-usapan yung Commissioner's Cup sasabihin ng iba. Pero itong SMB gusto nilang makasiguro na meron na silang makukuhang import kaagad-agad. Dahil nakita nila itong ginawa ng Ginebra at TNT. Siyempre, ngayon pa lamang alam na natin na nandiyan na si Ronde Hollis Jefferson at si Justin Brownlee. At ang SMB gustong gumaya kaya kaagad-agad gusto na nilang kunin itong si Chris Macolo. Kapag nakuha ng San Miguel ito si Macolo, may magtatanong siguro paano si Benny Boatwright. Siguro ito si Benny Boatwright ay busy dito sa pagpo-process ng kanyang naturalization. Kaya baka ibig sabihin kapag naging busy o occupied sa gilas itong si Boatwright, hindi na ito makapag-concentrate dito sa kampanya sa San Miguel sa Commissioner's Cup. So yan ang dahilan malamang kung bakit itong si Chris Macolo ang gustong kunin ngayong import ng SMB. Kung sakasakali magiging hindi naman ito kawalan dahil alam natin magaling yan si Macolo at nadala niya sa kampyonato itong San Miguel Beermen. Kaya good news talaga sa San Miguel kung makuha nga nila ang nasabing player. At hindi naman sikreto na itong si Macolo ay gustong maglaro para dito sa SMB. Kaya isa yan talaga dito sa aabangan natin ngayon. Yung pagkuha ng San Miguel at pagpirma ng kontrata para dito kay Chris Macolo na siyang aabangan talaga ng marami. Kaya nga sigurado na magiging isa yan dito sa mga magandang gagawin ng SMB para masiguro na isa na talaga sila dito sa mga malalakas na mga teams ngayon dito sa PBA. Kaya itong San Miguel, sigurado na magkakaroon yan ng malaking adjustment pagdating dito sa pagkuha ng import. Converge Fiber Excess ngayon siguro ay dapat nang kumuha ng isa pang big man. Nakita na natin, natalo sila dito sa Rain or Shine Elasto Painters at maganda naman talaga nila ng ROS at deserving silang manalo. Pero kitang-kita natin na apektado ang Converge doon sa pagkawala dito kay Justin Arana dahil nga na-injury ito doon sa last game ng Converge. Hindi ito unang pagkakataon na nagkaroon ng sprained ankle ito si Arana kaya nga sa tingin ko kinakailangan talaga na itong Converge kumuha pa ng isang big man para sa mga ganitong sitwasyon na laging nai-injure si Arana at mag-isa lang ito si Justin Baltasar sa sentro. Siguro pwede nang i-trade ng Converge yung iba pa nilang mga bench players para makuha itong si Kai Balungay o kaya itong si Cade Flores. Dahil parang yan ang kinakailangan ngayon talagang gawin itong Converge Fiber Excerts. Dahil kung kukuha sila ng isa pang big man, masabihin na natin ma-offset yung pagkawala
nitong si Justin Arana kung sakaling ito ay magkaroon ng injury. Kaya nga isa yan dito sa aabangan natin. Kung ikaw itong Converge Fiber Xers, gusto mo na meron kang assurance, meron ka pang isang backup big man na magagamit katulad nito, na injure si Justin Arana at hindi pa natin natitiyak kung kailan ito makababalik. Kaya nga sa kasalukuyan, kinakailangan sigurong gumawa ng paraan nitong barangay nitong Converge Fiber Xers para masiguro na sila ay makakakuha ng isa pang sentro na may dadagdag dito sa kanilang lineup. Kaya nga ngayon, itong si Coach Delta Pineda, syempre maganda pa rin naman ang standing ng Converge. Pero kung ikaw naman itong si Delta Pineda, mas makabubuti siguro na humanap na rin ng isang big man na pwedeng idagdag dito sa kanilang roster para masiguro na yung kanilang magiging lineup sa mga susunod na araw ay talagang magiging mas malakas na. Dahil syempre yan talagang aabangan ng marami kung ano ang gagawin ng Converge pagdating dito sa matinding laban sa playoffs. At ang huli nating report, napahanga ng Justin Brownlee itong Macau Black Bears at mukhang ang balita ngayon ay gusto na siyang kunin na import ng iba pang mga team sa EASL. Hindi naman nakapagtataka na maraming bumilib talaga dito sa laro ni Justin Brownlee. At syempre ang Ginebra masayang masaya dahil nagpatunay ito na nasa kondisyon pa ito si Justin Brownlee. At magiging ready na to para dito sa Commissioner's Cup. At yan naman talagang pinaghahandaan ngayon nitong Barangay Ginebra. Kaya kung sakasakali asahan natin na magiging good news ito para sa Barangay Ginebra yung pagiging 100% fit nitong si Justin Brownlee para sa mga darating pa na mga laban. Ito namang local lineup ng Ginebra ngayon ay nagre-ready na at mukhang nakafocus na sila dito sa magiging laban dito sa eliminations dahil mukhang ayon dito sa mga balitang lumalabas, ito rin si Coach Tim Con ay mukhang hindi muna gagawa ng trade dito sa Barangay Ginebra for the moment. Alam natin pwede magbago yan pero sa ngayon daw mukhang gustong tignan ni Coach Tim Con kung anong magagawa nung kasalukuyang lineup nitong Barangay Ginebra. Dahil nakikita ni Coach Tim na mukhang mas magiging okay ang laro nila kapag nasiguro na kumbaga hindi na kinakailangan mag-adjust kapag may bagong player na pumasok. At yan ang dahilan kung bakit mukhang hindi mo nagagamit ng tinatawag na changes itong Barangay Ginebra. Kaya nga asahan natin na kung sila ay magkakaroon ng pagbabago o pagdagdag ng mga players, sigurado na ang mangyayari dito ay gagawin nila yan kapag nagkaroon sila ng sabihin na nating pangangailangan. For example, nagkasunod-sunod yung talo nila or ganun pa man. Pero sa ngayon daw itong Barangay Ginebra, standby muna at hindi sila gagawa ng matinding trade dahil gusto nilang masiguro na talagang magiging ready at composed na yung lineup nila pagdating dito sa mga crucial na laro dito sa eliminations. At bago tayo magwakas ay batiin na natin yung ating mga taga-subaybay. Sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Ito si Jonel Alagon, si Monde Guzman, si Malyari Mascareñas, si Anthony Alon, si Michael D, si Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer, at yung iba pang mga regular natin na mga viewer.